Mga idol at mga kababayan, 40 brand new patrol vessel na bibilhin para sa Philippine Coast Guard. May go signal na ni Pangulong Marcos Jr., 25 billion pesos para sa pagbili ng 40 units ng patrol vessel na galing France. May approval na din. Sa bagong balita na ating nakalap ay tuloy na ang planong pagbili ng Philippine Coast Guard ng nasa 40 units na mga fast patrol boat na mula sa bansang France. Inaasahan gagawin sa France ang 20 units samantalang ang natitira 20 units ay gagawin sa local shipyard, upang makatulong sa ating mga kababayan at sa pagpapalakas na din ng self-reliance defense posture. Ang tinutukoy ko na fast patrol boat na bibilhin ng Pilipinas ay ang FPB-110 na isang uri ng mabilis na patrol vessel na dinisenyo at ginawa ng OCEA, isang French shipbuilding company. Ang FPB-110 ay bahagi ng kanilang FPB, Fast Patrol Boat Series, na kilala sa pagiging matibay, mabilis, at may mataas na mobility, na angkop sa operasyon sa karagatan. Mga katangian ng FPB-110. Haba, 35 meters, 110 feet. Bilis, maabot ang hanggang 30 knots, mabilis para sa coastal at open sea patrol. Range, may operational range na higit sa 1,500 nautical miles, na nagbibigay daan para sa mas mahabang patrol at mission duration. Crew, kayang magdala ng hanggang 16 na crew members. Armaments, depende sa configuration. Karaniwang nilalagyan ng 20mm cannon para sa self-defense at law enforcement operations. Opsyonal na mga machine guns at grenade launchers para sa dagdag na firepower. Capabilities. Surveillance at reconnaissance, may advanced navigation at surveillance equipment para sa pagtukoy ng maritime threats. Search and Rescue, SAR, nilagyan ng mga kagamitan para sa mabilisang pagtugon sa search and rescue operations. Anti-smuggling at anti-piracy, may kakayahang humabol at mag-apprehend ng mga sasakyang dagat na involved sa iligal na aktibidad. Interdiction operations, may mabilis na deployment capability para magpatupad ng batas sa karagatan. Paano makakatulong ang 40 units ng FPB-110 sa Philippine Coast Guard? Enhanced patrol capability, magiging mas mabilis at mas epektibo ang Philippine Coast Guard sa pagpatrol ng malawak na teritoryo, partikular sa West Philippine Sea at coastal areas. Border security, magagamit para sa pagpigil sa illegal fishing, human trafficking, smuggling, at iba pang maritime crimes. Disaster response, dahil sa kakayahan nitong mabilis na makarespond, magagamit ito sa relief operations at rescue missions tuwing may natural na kalamidad. Presence at deterrence, ang pagkakaroon ng 40 na unit ng FPB-110 ay magbibigay ng matinding deterrence laban sa mga banta sa ating karagatan, lalo na sa mga lugar na may tensyon tulad ng West Philippine Sea. Cooperation and joint exercises, magagamit din ang mga ito sa pakikipag-cooperate sa iba't ibang bansa para sa joint maritime exercises, pagpapalakas ng interoperability at pagpapakita ng flag presence. Sa kabuuan, ang 40 units ng FPB-110 ay magbibigay ng malaking tulong sa Philippine Coast Guard para sa pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagpapahusay ng maritime security, at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa karagatan ng Pilipinas. Kung magiging active ang 40 units ng FPB-110 mula sa OCEA para sa Philippine Coast Guard, ang operational role ng mas malalaking patrol vessels, MPVs o multi-role response vessels, ay magbabago o magkakaroon ng mas focus na deployment at mission. Narito ang posibleng magiging papel ng mga mas malalaking barko sa konteksto ng paggamit ng mga FPB-110 bilang pangunahing workhorses para sa coastal patrols. Mga role ng mas malalaking patrol vessels, long-range patrol at deep-sea operations. Ang mga mas malalaking barko, tulad ng mga multi-role response vessels, MRRV, gaya ng BRP Gabriela Silang, 83-meter OPV, ay mas mainam na i-deploy sa open sea patrols o malalayong karagatan. Mas mataas ang kanilang endurance at fuel capacity, kaya mas matagal sila sa operasyon sa open sea. Mainam itong gamitin sa West Philippine Sea o Benham Rise, kung saan kinakailangan ng extended presence at sustained patrol sa malalayong lugar. Command and Control Platform. Dahil mas malaki ang mga ito, may kakayahan ang mga MPV na magsilbing command and control platform, lalo na sa joint maritime operations o sa malalaking search and rescue missions.
Kaya nilang magbigay ng logistic support sa mas maliliit na patrol boats, tulad ng FPB-110. Maaari rin silang gamitin bilang flagship sa mga multi-agency at international maritime exercises, tulad ng joint patrols kasama ang ibang bansa. Search and Rescue, SAR, operations. Bagamat may SAR capability ang FPB-110, ang mga mas malalaking vessels ay mas angkop para sa high-sea rescue missions, lalo na sa mas masungit na panahon at sa open waters. Mas marami silang pwedeng dalhin na rescue equipment, at mas malawak ang kanilang deck space para sa helicopter operations at medical assistance. Environmental protection at law enforcement. Magagamit ang mga MPV para sa anti-illegal fishing operations sa EEZ, Exclusive Economic Zone, ng Pilipinas, kung saan kinakailangan ang matagalang operasyon sa malalayong bahagi ng karagatan. Ang mga ito rin ay mas mainam para sa environmental protection missions, tulad ng pag-monitor sa oil spills, marine pollution, at coral reef protection, dahil may kakayahan silang magdala ng specialized equipment. Support for sovereign missions. Dahil sa mas malawak na range at endurance, ang mga malalaking vessels ay maaaring gamitin sa strategic presence sa mga disputed waters. Magiging visible sila bilang bahagi ng pagpapakita ng sovereign rights ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Maaari silang magsilbing mobile maritime base na may kakayahan para sa refueling at resupply ng mga mas maliliit na patrol vessels gaya ng FPB-110. Deployment Strategy, Coastal Patrol at Quick Response. Ang FPB-110 ay magiging pangunahing tagapagpatrol sa coastal areas at archipelagic waters ng Pilipinas. Dahil sa bilis at agility, maaari silang gamitin para sa quick response operations at interdiction ng mga smuggling o illegal fishing activities. Open Sea Patrol at Strategic Areas. Ang mas malalaking barko ay dapat i-deploy sa mas malalayong lugar tulad ng West Philippine Sea para sa sustained presence at monitoring ng foreign vessels. Benham Rice para sa surveillance at pagprotekta sa marine resources. Southern Philippines, Sulu Sea, upang labanan ang piracy at smuggling activities. Pacific Ocean Side para sa monitoring ng malalaking fishing fleets at potential threats mula sa international waters. Conclusion. Ang pagkakaroon ng 40 units ng FPB-110 ay makakabawas sa operational load ng mas malalaking patrol vessels ng Philippine Coast Guard. Ang mga FPB-110 ay magiging backbone ng coastal and nearshore patrols, habang ang mas malalaking barko ay makakapag-focus sa strategic, long-range, at multi-mission roles. Ang ganitong deployment strategy ay magpapahusay sa efficiency at response capability ng Philippine Coast Guard sa buong Philippine waters. Ang kontrata para sa 40 fast patrol boats mula sa OCEA ng France para sa Philippine Coast Guard ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $442 milyon, mga 25 na bilyong piso. Ang proyekto ay papundohan sa pamamagitan ng official development assistance mula sa gobyerno ng France, na layuning palakasin ang maritime security ng bansa. Ang pagbili ng 40 units ng fast patrol boats mula sa OCEA ng France ay napakahalaga para sa Philippine Coast Guard, PCG, sa maraming aspeto, lalo na sa konteksto ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, WPS, dahil sa agresibong aksyon ng China. Bakit mahalaga ang procurement na ito? Pagpapalakas ng maritime patrol capability. Ang 40 fast patrol boats ay magbibigay ng malaking tulong sa PCG upang mapalakas ang maritime patrol at surveillance sa mga coastal waters ng Pilipinas. Sa kakayahan nitong mag-deploy ng mabilis, mas magiging epektibo ang Coast Guard sa pagtugon sa mga maritime threats, tulad ng illegal fishing, smuggling, at human trafficking. Deterrence at presence sa West Philippine Sea. Sa kabila ng harassment ng China sa mga barko at mangingisdang Pilipino sa WPS, ang karagdagang patrol boats ay makakapagbigay ng mas matinding presence at visibility ng Pilipinas sa disputed waters. Ito ay mahalaga upang maipakita ang soberanya at karapatang pantao sa EEZ, Exclusive Economic Zone, ng Pilipinas. Improved response sa harassment at ilegal na aktibidad. Ang mga mabilisang patrol vessels na ito ay may kakayahang mag-respond agad sa anumang insidente ng harassment mula sa foreign vessels, kabilang na ang mga insidente ng water cannon attacks at intimidation tactics ng Chinese Coast Guard.
Magiging mahalagang bahagi ito ng maritime law enforcement at pagpapatupad ng maritime rights ng Pilipinas. Enhanced Search and Rescue Operations. Malaking tulong din ang procurement na ito sa pagpapahusay ng Search and Rescue, SAR, capabilities ng PCG. Sa tuwing may insidente ng maritime distress, tulad ng mga aksidente sa dagat o pag-atake sa mga mangingisda, mas mabilis na makakarespond ang PCG sa pamamagitan ng mga bagong patrol boats na ito. Epekto at mensahe sa harap ng harassment ng China. Pagpapakita ng determinasyon, ipinapakita ng pagbili ng mga patrol boats ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo at karapatan sa karagatan, kahit na harapin ang agresibong pag-uugali ng China sa rehiyon. Pagpapalakas ng alliances at defense partnerships, ang kontratang ito, na pinondohan sa pamamagitan ng French Official Development Assistance, ay nagpapakita rin ng malakas na kooperasyon ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng France. Nagpapakita ito na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa pagharap sa mga hamon sa maritime security. Pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas sa pagtaas ng mga insidente ng harassment mula sa China, ang mas maraming patrol boats ay magbibigay ng kakayahan sa PCG na mas epektibong ipatupad ang batas sa ating karagatan, lalo na sa pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino na madalas mabiktima ng panggigipit. Sa kabuuan, ang procurement na ito ay isang hakbang upang palakasin ang maritime defense at sovereignty ng Pilipinas. Ito rin ay simbolo ng pagsisikap ng gobyerno na protektahan ang ating mga karagatan laban sa panlabas na banta, partikular na mula sa China sa West Philippine Sea. Mga idol at mga kababayan, subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Calauan, Laguna. Order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, lechong crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ang lechon na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, tagos hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa, kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya't kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na lechon, diretso sa'yo.